Mga sangkay, nangangamoy Marcos wealth na nga ba ang Marcos administration ngayon? May malaki pong inilabas o isiniwalat ang pamahalaan ni PBBM. Okay guys, maganda pag-usapan to ngayon dahil mayroon pong malaking isiniwalat ang Marcos administration. Nako, mga sangkay, palaisipan po ito kasi nga po, alam naman po natin yung story at ang realidad ng patungkol po mga sangkay sa Marcos wealth. 'Di ba nga po? Noon pa man ibinablog po natin 'yan. At eto ngayon mga sangkay, may nakita po tayong impormasyon na usap-usapan na po ngayon ng mga loyalista, ng maraming mga supporters si PBBM. Kung ano 'yan mga sangkay, pag-usapan po natin. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. May balita kasi mga sangkay, eto. Eto yung balita. Inilunsad natin ang country partnership framework ng World Bank Group para sa 2025 hanggang 2031. Ang pakikipagtulungan na ito ay lalong nagpapatibay sa ating mga hakbang para sa mas maayos na kalusugan, edukasyon, trabaho, at kaligtasan para sa bawat Pilipino. May naiintindihan ba tayo o may naaalala ba tayo mga sangkay tungkol po sa World Bank? Ngayon kasi, may nag-share na itong si Thea Tan. Sabi po niya dito sa kanyang caption, World Bank equals Marcos wealth. Sobrang palaisipan yan mga sangkay. Hindi po ito katang-isip, mga sangkay, kundi totoo po ang Marcos wealth. Kasi kung babalikan po natin, inilabas po yan mismo noon sa isang interview. Natatawa nga po ako mga sangkay pag pinag-uusapan po yung gold ng mga Marcos. Si sangkay dyan yung tinutukoy. Hindi po nila naiintindihan na ito po ay galing po mismo mga sangkay kay Madam Imelda Marcos at may mga ebidensya. At ito po ay na-witness mismo ni Mel Tiangco sa kanyang interview 12 years ago. Ayan po, mula po sa GMA News. Ngayon, ano mayroon dyan? Ito, panoorin natin. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Questionableng mga kayamanan. Yan po yung ikinaso sa kanila na ill-gotten wealth. Okay? Ill-gotten wealth. Which is wrong. Dahil yan ay documented, yan po ay Marcos wealth. Tingnan nyo po yung mga hawak nilang documents. Ayan po mga sangkay, legit po yan. Hindi po yan katang-isip, hindi po yan yung tipong, conspiracy theory. Ito po ay totoong nag-i-exist na mayroon nga pong Marcos wealth. Lahat ng kayamanan ni Ferdinand E. Marcos naroon po nakadeposit sa napakaraming mga bangko. Mahigit 100 o almost 200 na bangko sa buong mundo naroon po mga sangkay. Iyan po yung mga dokumento. Nandyan po. At sa tingin nyo ba mga sangkay, sa tingin nyo, hindi po gagalaw si PBBM dyan? Of course. Para ano pa't naging presidente po siya ng Pilipinas. Ngayon, ang kayamanan na yan, mga sangkay, sabi ko nga, sabi pa nga ng ibang mga may alam po nito, hindi po kayang i-occupy ng mga bangko sa Pilipinas, kahit pa pagsama-samahin mga sangkay, yung kayamanan ito, dahil sa sobrang dami, sa sobrang lawak ng kayamanan ni Ferdinand D. Marcos. Bago pa po siya maupo, guys, hindi po, walang kinalaman dito ang Taliano Gold. Ang Taliano Gold, mga sangkay, ay isa pong katang-isip lamang. Ginawa ng kwento para po mga sangkay palabasin na ito mga ganitong klaseng katotohanan ay hindi po totoong nag-i-exist.
Okay, dito mga sangkay, si Ferdinand D. Marcos, may mga nakaimbak na kayamanan po yan. Ito, panoorin natin. Mismo si Mel Tiangco ang nakakita nito, ha. Mismong ang news anchor ng GMA. Yan, no? Kita nyo mga sangkay? Bagong lipunan gold. Bullion certificate. Grabe, pambira. Manila Gas Credit. Swiss Foundation. Ito na mga sangkay. Swiss Bank po. World Bank, mga sangkay. So, talagang nakakakilabot kung iisipin ito mga sangkay. Hindi po yan katang-isip. You're entering the documents of the trial of the century. Yan. Tingnan nyo mga sangkay, yung mga documents Here. na yan. 170 banks that Marcos Ang bihira. deposited money on. O, ilan daw? Ilan? 170 banks. 170 banks that 170 banks, almost 200 na mga bangko sa buong mundo na dineposito doon mga sangkay. Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. Isa lang, isang bill lang po yan ng mga sangkay. Papakita po dito. How much is 240 million. Akala niya million. 240 million. Pero ulitin yan mga sangkay na tingnan. Dollars. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 Nagulat siya, 240 billion US dollar pala. Isang bill pa lang po yun mga sangkay. 240 billion? Only one sheet. Kita niyo kung paano na-shock si Mel Tiangco. Guys, look at her face. Tignan niyo po mga sangkay. Kung paano po yung nagulat siya. Alam niyo, isa pa lamang po yan. Ito sasabihin ni Imelda Marcos. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. Kaya nga mga sangkay, alam niyo, yung issue na magnanakaw pa si PBBM sa pera ng taong bayan, Diyos mio Marimar, tigil-tigilan niyo kami. Ang mga Marcos, hindi na kailanman magnanakaw. Dahil yung pera nila, mga sangkay, abay, pambihira. Ganon kayaman ang mga Marcos. So, kung napanood nyo si Rita Gadi, mga sangkay, si Rita Gadi sa YouTube, marami po yan. Marami po siyang isiniwalat doon, mga sangkay, kung paano po, gaano kadami yung pera, gaano kalaki yung wealth ni Ferdinand E. Marcos na nakadeposit sa 170 banks. Na kahit ang Pilipinas, hindi kayang tumanggap ng ganong kalaking pera, hindi kaya ng mga bangko sa ating bansa. Ito, pakinggan natin. No, this will save the world. The world. The world. This This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. Alam niyo mga sangkay kung bakit ganong ka-influensya si PBBM sa buong mundo ngayon? Bakit sobrang ma-influence? Kahit po yung ibang mga bansa dyan sa part ng Europe, kahit sa or Western countries, or even here in Asia. Alam po nila yung Marcos wealth na yan. Kahit si Donald Trump, magkaibigan po sila ni Imelda Marcos, sa tingin nyo wala po siyang alam dyan? Hindi po ang Pilipinas behind mga sangkay pagdating po sa kayamanan. Nako po, mga sangkay. Kaya nga po, ito mismo si Mel Tiangco ang naka-witness niyan. Ngayon, babalikan natin ito. Ano ang meron? Ano ang meron dito mga sangkay? Iyan po, si PBBM naglunsad ng country partnership sa World Bank. Why? Ito na ba yun, Mr. President? Of course, di sasabihin niya ng ating presidente. Hindi po yan sasabihin ng ating Pangulo na eto na yung Marcos wealth. Gumagalaw na. Hindi po ganun. Gagamitin yan sa mga programa ng pamahalaan. Kita nyo ngayon, mga sangkay, Love Bus, gagawing libre. LRT, MRT, may mga libre. 3+1. Kapag sumakay ka, tuwing linggo, kapag 4 kayo, libre na yung 3 ticket. Isang ticket lang yung bibilhin nyo kung 4 kayo. Yung mga estudyante ngayon, mga sangkay, pag sumakay ng mga train, 50% discount. Ganun din po ang mga senior citizens.
Sa PhilHealth, mga sangkay, sobrang daming benepisyo ngayon. May mga pabahay si PBBM, mga sangkay, na sino mag-aakala ng mga pabahay na yun na pang mga mayaman naman yun? Ewan ko, mga sangkay, paano nangyari yun? Tapos babayaran yun ng mga Pilipino ng napakakaunti lamang po na halaga. Mayroon pa rin ibibigay ang mga Pilipino. Hindi naman po pwedeng libre lahat, mga sangkay, di ba? Pero bibilhin mo yung bahay ng napakaliit na halaga na lamang. Ganyan po ka tindi yung tulong ni PBBM. Milyon-milyon ang itinutulong niya sa mga Pilipino. Per unit ng bahay na yun. Pangmayaman po talaga. So ngayon, anong mayroon? Ito ay palaisipan lamang, mga sangkay. Kaya nga po, ito sabi po ni Thea Tan, World Bank equals Marcos Wealth. Yan lang, mga sangkay. Sabi dito, until 2031, itong partnership, ang swerte naman ng susunod na presidente. Sana nga bago matapos ang term ni PBBM, ang mga projects dito sa partnership ay maumpisahan. Lahat ma-implement para sure na BBM legacy lahat. Exactly. Swerte, mga sangkay, ng susunod na Pangulo. Bakit? Hanggang 2031, ang partnership na gagawin ng World Bank sa Pilipinas. Well, what is that, guys? Ito na ba ang Marcos Wealth? Pwede nating sabihin yes. Pwedeng sabihin nating yes. Walang no no? Nakakaano lang. Palaisipan kasi, mga sangkay. Pambira. Napapaisip din ako, Miss Thea Tan, sa dami ng projects. Hindi lang sunod-sunod, pero sabay-sabay infrastructure. Alam niyo guys, sobrang dami talagang project. Nakakalula po talaga yung mga proyekto ngayon. Ito pa, yung Bataan Cavite Interlink Bridge, gagawin na po yan ngayong taon. Saan kukuha ng pera? Sasabihin nila, syempre, may mga nag-loan, may mga nag-invest. Pero hindi po natin alam yung nasa likod, di ba? Pwedeng sabihin na Marcos. May Marcos Wealth, guys. Sa totoo lang, hindi kailangan ng pera ng mga Marcos kasi sila po yung napakayaman talaga pagdating sa Marcos Wealth. Kaya nga hinahabol po yan ng mga dilawan noon, mga sangkay. Napagod na lang sila Nagkanda talo-talo na lamang po sila sa mga kaso. Wala po silang napala. Sabi ng nag-comment, tingin ko nalalapit na ang tamang panahon. Yung iba kasi masyado pong nagmamadali, diba? Ito yun, guys. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.